chest catheter. Pareho lang po siya ng ng function po. Pareho lang siyang pumipigil dun sa pagpasok ng sperm. Kaya po hindi po nagkakaroon ng fertilization kasi hindi nga po mag-meet yung ovary yung egg cell tsaka yung sperm. Kaya may iwasan po talaga yung pagbubuntis. Ang naman po na to, ang disadvantage lang po na to, kaya hindi po to pwedeng ipasok ng basta-basta lang, hindi po pwedeng kayo lang iba siya magpasok nito. Kailangan po, doktor or nurse, yung magpapasok nito sa inyo para po sigurado yung paglalagay niya. Tsaka, once na nilagay na po to, ang advantage naman po nito, once na inilagay na siya, hindi na po siya yung nalalaglag, hindi niya na po problemahin na baka meron natanggal sa pwesto yun, baka pumasok na yun. Kaya hindi na po magiging problema yun. Bukod pa doon, pwede po siyang gamitin simula 8 hanggang 10 taon. Matagal na gamit ang puso. Ang susunod naman po, ito naman po susunod na i-discuss ko, yung sterilization. Ito po yung ginagamit na para po dun sa mga partner po na wala na po talagang balak magkaanak. Bale, ito po, ginagamitan po siya ng surgery. Bale, ito po vas deferens o yung daanan po ng itlog ng lalaki, ng sperm ng lalaki o yung punlay, pinuputol po siya ng direkta. Ito pong part na to kung makikita ninyo yung nakaangat. Pinuputol po yan ng direkta, tapos saka po itinatali. Kapag po itinali na po yan, hindi na po natin siya pwedeng ibalik. Kaya kadalasan po, ang kadalasang disadvantage nito, yung mga mag-partner na nagsisisi po kung bakit sila nagpatali na. Kasi once na tinali na nga po, malabo na nga po yung chance na ibalik siya ulit. Pero ang kinaganda naman po nito, ito po yung isa sa pinaka-epektibong way ng family planning kasi po, hindi na po talaga magkakaroon ng chance na magkaanak po yung mag-partner. Bale, yung susunod naman po natin ay tubal ligation. Ito po ay ginagamit po sa mga babae lamang. Yung vasectomy naman po sa lalaki lang. Tapos ito po, yung part ng fallopian tube na dinadaanan naman po ng itlog ng babae. Yun naman po yung pinuputol. Yung part na to. Hindi po siya pwedeng putulin lang ng isa. Dapat po dalawa, partner po yan. Kapag po pinutol yung isa lang, pwede pa rin po mabuntis yung babae. Bale, once na pinutol na po yan, katulad po ng sa lalaki, hindi na po siya pwedeng ibalik. Tapos, bago po, ang advantage din na to, yun nga, yung may iwasan na talaga yung, kapara lang po yung sa vasectomy, may iwasan na po talaga yung pagbubuntis. Tapos po, kaya lang po, yung disadvantage nga po, na po siya, permanente na po siya, hindi na po siya maibabalik. Tapos ang sumunod naman po is breastfeeding. Ang mga nanay po na nagpapasuso sa mga batang 6 na buwan pababa, malaki po yung protection nila sa pagbubuntis. Ayun po. Kaya, tapos yun doon naman po sa mga nanay na nagpapadede sa 7 months pataas, yun po, pwede pa rin naman, may protection pa rin po sila, pero kailangan na po nila magpatingin sa doktor kasi hindi na po sigurado na safe yung kahit nagpapasuso sila, hindi na po safe. Kailangan po nila magpatingin sa doktor kasi hindi na po sigurado na safe po sila kahit na nagpapasuso po sila. Ayun po. Bawal mo. Ay, hindi naman po sa bawal. Pwede po tayo gumamit ng ibang contraceptive katulad nga po ng condom. Pero, pag po nagpapasuso, iiwasan po yung mga hormonal contraceptive, yung mga contraceptive po na may progesterone tsaka estrogen, katulad po ng pills. Yung ganun po.